92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes! Happy Throwback Thursday! Nako! Kamusta naman, Ka-Vibes? Ito na naman ang araw kung saan kaliwat kanan mo makikita ang mga throwback pictures online. Parang kanina lang may pinakita sa akin. Oo, kagaya ng lechugas na yan. Ayan nga, si DJ Mac na pinost nga yung throwback picture ko. Lechugas. Buti na lang ha, Gandara Parks ang pinost. Ikaw naman Ka-Vibes ha, may throwback picture ka ba na shinare online? Ayan. Nako, di ba? Ang hilig natin sa ganyan eh. O anong memory ba ang gusto mong i-share na nakakayang mag-share lalo na kung mukha tayong ewan do sa picture, di ba? Mga bata-bata tayo, minsan hiya tayo i-post yung mga throwback pictures natin eh. Pero ngayon, parang tanggap na ng lipunan. Tanggap na ng lipunan, oo. Na kung malaki na ang pinagbago natin, di ba? Sarap na lang na tawanan na lang yung mga ganyan. Pero ito ang tanong. Noong mga panahon ba noon na may boyfriend o girlfriend ka, naisip nyo ba na kayo ang itinadhana? 'Di ba for sure? Pero ano naman ang nasabi mo nung nag-break kayo? Kasi 'di ba lalo na pag first love mo, isipin mo ito na yung tinadhana for me. Ito na siya na yung the one. Nagbago ba ang lahat ng paniniwala mo sa relasyon? Naalala mo pa ba yung feeling nung nagkaroon ka ng unang relasyon? 'Di ba? Nakakakilig yung feeling na gusto mo siyang makita araw-araw, makatabi, yung feeling na parang kulang ang araw mo kapag hindi mo siya nakakasama. Ang sarap balikan mga ganong alalahanin mo yung mga ganong panahon, 'di ba? Pero dahil mapaglaro nga ang tadhana, pati kayo napagtripan din ang tadhana. Pero naniniwala ka nga ba sa tadhana, Ka-Vibes? Naniniwala ka ba na meron talagang nakalaan for you? Papaano kung nalaman mo in advance na ang taong kapiling mo ngayon ay hindi mo magiging forever? Makikipaghiwalay ka pa rin ka ba agad sa kanya? Ayan na, nako. Alam nyo, sasabihin mo na sa kanya na itigil na natin ito dahil nag-aaksaya lang tayo ng oras at panahon. What if naman, Ka-Vibes? What if nagkaroon ka ng way na ma-predict yung future na ipinakita sa'yo, ang taong nakatadhana para sa'yo, ay, iisipin mo ba talaga na siya na yung for you? Ayan, I know it's impossible, pero what if nga? Para sa akin kasi parang ang corny, 'di ba? Na parang ipinapakita na sa'yo kung sino yung magiging future mo, 'di ba? Panira kasi ng excitement 'yon. Paano pala kung hindi trip ang itsura niya? Paano kung pinakita sa'yo, eto ang mapapangasawa mo? Oh well, para sa akin, may kasama pa ring choice ang tadhana. Pwede kasing pagtagpuin kayo ng tadhana pero mas, alam mo yon, gusto pa rin natin yung choice kung anong mangyayari after nyong magkakilala. O, 'di ba? Yung choice mo kung gugustuhin mo siya, yung choice mo kung mamahalin mo siya, yung choice mo na makakasama mo siya at ipaglalaban sa ang inyong relasyon, 'di ba? Hindi lang basta-basta nangyayari ang inyong relasyon kung hindi gugustuhin, 'di ba? Choice natin kung gusto nating paabutin for better or worse till death do us part yung ating pong relasyon. At yung choice na 'yan ay dahil sa ating nararamdaman para sa taong 'yon, 'di ba? Kung feeling mo naman na nahanap mo na yung tinadhana for you, kung nararamdaman mo na siya na yung one great love, 'di ba? Choice mo 'yan. If you will keep him or her para hindi na umabot pa sa pagiging the one that got away. Totga, 'di ba? Yung mga ganon. Dahil naniniwala ka ba sa tadhana, Ka-Vibes? Naniniwala ka rin ba na hindi lahat ng itinadhana ay nagiging forever? Hanggang kailan mo antayin ang iyong tadhana? Nako, tignan na lang natin kung makaka-relate ka sa ating story for today. Nako, napakaganda po ng ating kwento for today. Talaga naman masasabi mong, wow, eto pala yun, meron palang ganon na story. Akala ko sa pelikula lang. Abangan nyo po yan. Siyempre, kasama nyo din naman po ang guidance nyo sa Usaping Pag-ibig, Kathy G. All the way until 3 p.m. po tayo magkakasama-sama dito sa Love Me, Kathy G. Kaya naman, Ka-Vibes, tutok lang at walang bibitiw. Manatiling nakatutok dito lang sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-Vibes, favorite. Love Me. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. There's no easy way to break somebody's heart. Totoo naman yan, James Ingram. Ay, kinausap, oo. Totoo, 'di ba? 'Di ba kung minsan parang gusto mo nang bumitaw, pero hindi mo alam kung papaano kasi ayaw mo siya masaktan, kasi alam mong hindi siya magiging okay. So, hahanap ka ng paraan. Pero yung iba, walang pake. Wala akong pake kung paano ka masaktan. Diba? May mga ganun eh. Pero ang ating letter sender for today, naku naman, naniniwala ka ba na may forever? Naniniwala ka ba sa forever? O, diba? May mga ganung kanta. Meron palang ganito. Meron palang forever. Meron palang darating sa buhay mo na akala mo
Siya na, tapos hindi pala, mawawala. Pero ang tadhana ang gagawa ng paraan, ang tadhana ang mag-make way. Paano kayo magtatagpo ulit, 'di ba? Wow. Parang yung story na minsan nababasa lang natin sa mga libro, sa mga pocket books, or napapanood natin sa movie, 'di ba? But this time, our letter sender ay iba ang kanyang storya. Siya po ay si Miss Esther. Ayan. Mami Esther, let's call her Mami Esther. Ang ganda ng kanyang story na isinare sa atin. Ito ay to serve as na inspiration para po sa lahat na nawawala na ng pag-asa na akala nila na yung taong mahal nila. Kasi 'di ba, aminin naman natin na dumarating tayo sa point yung pag yung mahal na mahal mo yung tao tas nawala sa iyo, ang hirap mag-move on. Na kahit lumipas na yung ilang taon or sometimes dekada pa nga yung lumipas, yet hindi ka pa rin nakaka-move on. Yet yung scar dyan sa heart mo ay hindi pa rin totally healed. Dahil pag nakikita mo siya, nasasaktan ka pa rin, or pag nakikita mo siya, may spark pa rin. Ay, naramdaman mo ba yan, ka-vibes? Well, abangan nyo na lang po ang story ng ating letter sender ngayon na si Mami Esther. Mami Esther, if you're listening, eto na po at babasahin na namin ang iyong napakagandang story. Sharing to everyone ang kanya pong story. Alam nyo, sabi nga nila, meron at merong destiny para sa destined na tao para sa'yo. Ka-vibes, abangan niyo po ang story ni Mami Esther. Candy Love Letter. This love letter is from Esther. Dear Kathy G, magandang tanghali sa inyong lahat. Ako nga pala, si Mami Esther, 75 years old mula sa Batangas. Nagpatulong ako sa anak ko na isulat sa iyo ang aking kwento dahil gusto kong ibahagi ang kwento ng aming pagmamahalan ng aking asawang si Ronaldo. Nagkakilala kami ni Ronaldo, Kathy, noong 1968. 18 ako noon habang siya naman ay 19. Parehas kaming nasa kolehiyo noon sa isang paaralan sa Santa Mesa. Magkaklase kami sa maraming subject. Sa totoo lang, hindi naman mahirap pansinin si Ronaldo dahil matalino at matipuno ang kanyang itsura. Madalas na kaming mag-usap at dahil mula rin siya sa Batangas, sabay kaming umuuwi sakay ng PNR. At Kathy, ang pagkakaibigan na ito ay nauwi sa pag-iibigan. Naging nobyo ko si Ronaldo at nagtagal kami ng halos 5 taon. Mula kolehiyo hanggang sa una kong trabaho, siya ang naging sandalan ko. Kaso lang, Kathy, kinailangang lumipat ng pamilya ni Ronaldo sa Maynila. Nung una ay kinakaya pa naman namin. Nagkikita kami sa Cubao o kaya naman umuuwi siya ng Batangas. 3 hanggang 4 na beses kami magkita sa loob ng 1 buwan. Pero hindi yun naging sapat dahil wala naman kaming ibang communication dahil landline pa lang ang meron noon. Bukod pa dito ay naging busy na kami sa kanya-kanyang trabaho hanggang sa parehas naming napagdesisyonan na itigil na ang aming relasyon. Masakit, Kathy, lalo wala naman kaming naging problema kung hindi oras at distansya. Parehas kaming nabigatan noon sa pakiramdam dahil unang nobyo ko siya at ako naman ang una niyang nobya. Tanda ko pa ang sinabi niya sa akin noon na naghiwalay kami. Ang sabi niya sa akin ay kung kami daw ang itinadhana, Diyos na daw ang gagawa ng paraan para ibalik ako sa piling niya. Pero hindi yun nangyari, Kathy. Nagkaroon ako ng pamilya at minahal ko ang aking unang asawa na si Fidel. Naging masaya kami ni Fidel, kapiling ang aming nag-iisang anak na si Annalisa. Wala na akong naging balita kay Ronaldo noong mga panahon na yon at naging sapat at higit naman din ang pagmamahalan namin ng aming pamilya ni Fidel. Pero Kathy, matapos ang ilang taon, nagkaroon ng sakit si Fidel at tuluyan na niya kaming iniwan.
Napakasakit, Kathy. Pero binilinan ako ni Fidel bago siya umalis. Sabi niya sa akin na huwag daw akong matakot na magmahal muli. Pero tinawanan ko lang siya, Kathy. Dahil sabi ko sa kanya, okay at masaya na ang puso ko sa pamilya namin. Pero Kathy, sadyang mapaglaro ang tadhana. Nasa kolehiyo na noon ang aking anak na si Annalisa nang may ipinakilala siya sa akin na kaibigan niyang babae na nagngangalang Ronaldin. Unang kita ko pa lang sa bata ay kinutuban na ako, Kathy, dahil kamukhang kamukha ni Ronaldin si Ronaldo. Pero hindi ko ito pinansin. Hanggang sa ang mga bata na mismo ang nakadiskubre sa lumang mga litrato namin ni Ronaldo. At Kathy, after almost 25 years, muli kong nakita si Ronaldo. Napag-alaman kong biyudo na rin pala siya sa ina ni Ronaldin. At matapos noon na hindi na siya nagmahal muli. At Kathy, pinag-isipan namin ito ni Ronaldo, lalo na at matatanda na kami. Naging matalik na magkaibigan si Annalisa at Ronaldin. At dahil dito, naging madalas na rin ang aming pag-uusap ni Ronaldo. Hanggang sa ang mga bata na mismo ang nagsabi na bakit hindi namin subukang mahalin ang isa't isa. Again, pinag-usapan namin ito dahil nga matanda na kami, pero gaya ng dati. Sinabi niya na kami nga siguro ang itinadhana para sa isa't isa dahil ibinalik ako ng Diyos sa piling niya. Kaya naman, Kathy, nagpakasal kami noong nag-70 ako at sa ngayon, legal na magkapatid na si Annalisa at Ronaldin. Kathy, masayang-masaya kami ni Ronaldo ngayon kasama ang aming mga anak. Totoo nga siguro na kapag isinulat ng Diyos ang inyong kwento, ay walang makakapaghiwalay sa inyong dalawa, lumipas man ang mahabang panahon. Kathy, hanggang dito na lang ang aking liham. Maraming salamat. Sana nagsilbing inspirasyon ang aking kwento at nasiyahan kayong lahat. Lubos na nagmamahal at nagpapasalamat. Esther. Para mapapasabi ka na lang, sana all. Di ba? Sana all may forever. Talaga namang forever. Nakakatuwa, di ba? Naniniwala ka na ba na may forever? Yes. Naniniwala po dahil si Mami Esther, siya mismo na witness niya na may forever sa kanila ng kanyang minamahal na si Ronaldo, si Tatay Ronaldo. Ayan ha. Nakakatuwa naman po pakinggan yung kanyang story na very inspiring dahil hindi mo akalain, no? Sino ba naman mag-aakala na yung tao na nakasama mo noon, na tao minahal mo noon, nagkahiwalay kayo, hindi na kayo nagkita, nagkaroon na kayo ng kanya-kanya yung buhay, nagkaroon na kayo ng kanya-kanya yung pamilya, yet pinagtagpo pa rin kayo ng tadhana, di ba? Na biyudo, na biyuda, pinagtagpo ang kanilang mga anak. Ngayon, sila na ang pinagtagpo ng kanilang tadhana. O, di ba? Nakakatuwa naman. Di ba? Na may mga ganun pa pala na nangyayari. Ikaw ba, ka-vibes? Tingin mo ba, yan taong mahal mo ngayon, yan taong kasama mo na ngayon, ay siya na ang forever mo? Wow, syempre naman, di ba? We'll wish for that, we'll pray for that, na sana itong kasama natin, itong asawa natin, siya rin forever. Sino ba magsasabi mo pa bang hindi? Anyways, if mayroon kayong mga gustong i-share or reaction or na relate kayo sa story ng ating letter sender na si Nanay Esther, si Mommy Esther, 0916-563-1777. Posted rin po yan sa aming pong FB page, 92.3 FM Radio Manila. Yan din po ang aming YouTube, IG, and TikTok, or sa akin pong Facebook page, DJ Kathy G. Ayan ha, ka-vibes, 'di ba? Nakakatuwa at nakakakilig ang ganyang story na makarinig tayo, 'di ba? Parang napakabibihira na nung ganyan. Pero kanina may mga nababasa akong comment na may mga ganun din pala. Wow, nakakatuwa naman. So yung mga hindi pa rin nakaka-move on sa ex diyan, baka naman, 'di ba? Who knows? Na yan palang ex mo pa rin ang nakatadhana para sa iyo. Na masasabi mong, well, ito ang tinatawag nating endless love.
Parang ganun ang nangyari dito kay no? Kay Nanay Esther at Tatay Ronaldo. Ako'y sa'yo, ika'y sa akin lamang. Dahil muli pinagdagpo ang kanilang tadhana, muli silang nagkita. At hindi lang basta nagkita, ka-vibes Sila po ay ikinasal. Ayan, nung nag-70 po itong si Nanay Esther, si Mommy Esther, sila yung nag-decide na magpakasal. Pinakasal sila ng kanilang mga anak, 'di ba? At ngayon na 75 years old na siya. Wow! 'Di ba? Talagang naniniwala ka ba na may forever? Dahil nga itong ating share na story ngayon from Mommy Esther, may forever sa kanya, 'di ba? Na inakala niya na wala na. Inakala niya na ang taong minahal niya ay magtatapos na doon na lang sa kanilang paghihiwalay after nila magkaroon ng sarili nilang pamilya na kanila rin namang minahal, 'di ba? At nakakatuwa rin yung asawa nitong si Mommy Esther na sinabi sa kanya kung magmamahal ka ulit, wag mong pigilan ng sarili mo. Wow, talaga naman, 'di ba? Nakakatuwa yung ganun na pag-iisip at nararamdaman pa ng asawa niya na gusto niya pa ring maging happy ito hanggang sa kanyang huling sandali ng buhay, o 'di ba? Pero alam niyo ba na ayon po sa pag-aaral, ilan sa mga relasyon ng mga ex na nagkakabalikan, nagreresulta na mas mahaba at matibay na pagsasama o di kaya naman nauuwi sa kasal and 80% ng mga mag-ex ay nagre-reconnect after 5 years ikinakasal. Oh, ayan, ako throwback pa naman ngayon, napaisip ka tuloy bigla doon sa ex mo, no? Napaisip ka tuloy na parang, teka lang, baka mag-reconnect ulit kami ng ex ko. Okay lang naman na mag-reconnect kayo ng ex mo kung yung ex mo ay free pa din, malaya pa rin, 'di ba? Same as you, or single ka pa, 'di ba? Or katulad nga ng ating letter sender na parehas sila na byuda. 'Di ba? Pero kung parehas naman kayong committed na, tigil-tigilan niyo na 'yan, walang mangyayari diyan, ha? Oo, sakit lang ng ulo iniisip nyo. Okay? Okay lang yung i-flashback nyo, ialalahanin nyo yung ex nyo, pero i-make sure nyo na single kayo pareho. Good afternoon, Kathy G. Grabe, ang ganda ng story. Sana all. Sabi ni Figuracion Lerma. Totoo naman. Isa Luis, ay naniniwala po ako sa forever kasi after 22 years, nagkita ulit kami ng first boyfriend ko. Same kami na first girlfriend niya rin ako. Ngayon, mag-asawa na kami 5 years na. Wow! Congratulations! At same with ating story for today, ha? Kayo rin ay tinadhana. Kayo rin ay may forever. Sabi ni Isa Luis. Hello, thank you so much, Isa Luis. New texter to, ha? Yausap Bengson, to answer the question, yes, I believe in forever. Like me, I'm forever beautiful like you. Wow! Pa-Miss Universe! Ayan, ako ha. Pabati po kami dito sa JSL Fashion Couture, Imus, Cavite. Pag gusto nyo po paggawa kayo ng gown, try nyo po sa amin. Oo naman, sige. Thank you, Yausap. Hello, Miss Mary Dulay, Altesa. Opo, naniniwala po ko na may forever yung pagmamahal ng magulang sa anak at ng anak sa magulang at pagmamahal natin sa Panginoong Diyos na lumikha sa atin. Pero yung pagmamahal na sa jowa, lumilipas yun, lalo na kapag niloko ka niya. Thank you, Kathy G. Thank you, Miss Altesa. Good afternoon. Naniniwala naman ako sa forever. Depende na yan sa tao na katadhana sa'yo. Si Christine de Guzman. And also William Mortel. Sila meron, ako wala. Si Batman lang may forever. Talaga ba? Hello, Gloria King Mishano and Farges Real and Jonathan L. Ayan. Ka-vibes hula na po kayo ng ating title for today. Ano nga ba ang sa tingin yung title ng ating story ngayon? Ayan, sa inyo pong pag-text, isabay nyo rin po ang inyo pong reaction or comment at isend po sa 0916-563-1777 or i-post nyo rin po sa 92.3 FM Radio Manila. You're still listening to Love Me, Kathy G. Magbabalik po ako. Siyempre, dyan ka lang ka-vibes sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes, favorite. Oras po natin, 2:02 na ng hapon. Love me. If I ever fall in love again, gusto ko ikaw pa rin. Oh, sweet. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Naniniwala ka ba na may forever? Yes, meron. Dahil po ang ating binasang story ngayon from Nanay Esther, talaga namang pinatunayan niya na may forever. Dito, yan. Meron. Maniwala ka doon na meron forever. Ayan. Siyempre, forever na mga kasama nyo na Love Me, Kathy G. Dahil ayon po sa isang pag-aaral na isinagawa ng UP Population Institute, alam nyo po ba na ang mga nakakatandang babae daw ay kadalasang nagiging byuda
3 sa 5 kababaihan ay nagiging byuda kumpara sa out of 5 na kalalakihan. Ibig sabihin, mas nauuna mga kalalakihan. Chos. Ayan, kidding aside, 'di ba? Kasi 'di ba, mas conscious kasi ang mga kababaihan pagdating sa health, 'di ba? So ang mga lalaki kasi pag nakakaramdam sila, medyo takot, ayaw magpa-check up. Ayan na. So parang mas ganun lumalabas na ratio na mas unang nabubiyuda ang mga kababaihan. Ang ating pong story ngayon, ayan nga si Nanay Esther na isinare sa atin. Sabi ni Farges Real, kapag narinig mo ang salitang forever, unang papasok sa isip mo ay love na iniirog mo. Pero ang salitang forever, sa maraming aspeto tulad na lang ng forever single. Sa madaling salita, it's a choice kung mananatili ba. By the way, good afternoon sa inyo pong lahat. Para kay Mami Esther, thank you dahil kahit papano nakapagbigay ka ng liwanag o kasiyahan sa mga puso ko yung kwentong pag-ibig mo, 'di ba, Esther? Ebidensya ng inyong pagmamahala na may forever. Sa mahabang taon na lumipas, pinagtagpo kayo ulit. Tadhana na ang nagatid sa inyo para muling magkatagpo. Habang patuloy ang inyong paglalakbay, emosyon dahil di mawari sa dulo may hatid na reconnect sa inyo ngayon ay ipinagpatuloy ang pagsasamang minsan nang napatid. Yan. In short, Esther. Wow! Thank you so much, Fire Just Real. Talagang walang kupas ito si Fire. Thank you, Fire. Good afternoon, Kat Mac. Solid group, sabi ni Erwin. Totoo po yung sinasabi nyo na sa dulo ng sulat na kapag ang Diyos ang nagsulat ng love story mo, hindi ito maaring baguhin ng kung sino. Kaya patuloy mo niya lang po ang pag-alabi ng init ng pagmamahalan nyo sa isa't isa. Sino kaya sinulat ni Papa God para sa akin? Antay ka lang daw, Erwin. Oo, medyo nadidelay lang. Thank you, Erwin. Thank you po, Kathy G, sa pag-play ng Nais Ko by Rodel Naval. Ayan, reminisce po ako sa sa papa ko, na minsan siyang ipinanalo ang kanyang kanta. Wow, pang-amateur. Ayan, thank you, Fire. Kakakilig naman po. Yung story ni Nanay Esther, talagang pinagtagpo po ng mga anak. Ganda po ng story. Ayan, thank you. And ito naman ang last habol. Sabi ni si Sadie Del Monte Aquino, Kathy G, kinilig ako sa story today. Nag-reminisce sa akin ang love story namin ng husband ko. From friend in a month, tapos nawalan na kami ng communication for 5 years. After no, naging kami for almost 6 years at end kami na forever. Wow! Congratulations, Sadie Aquino. At sa lahat po ng mga nakarelate, Mary Dulay, hello. Sa lahat po ng mga nakarelate at na-inspire sa ating story for today. Ayan, thank you so much po sa inyo pong effort at pagbibigay ng reaction. Alam nyo, iba-iba man ang kwento ng ating buhay pag-ibig. Meron pa rin tayong story na babalikan at hindi makakalimutan dahil ang totoong story ng pagmamahalan ay walang katapusan. Thank you, Nanay Esther, for sharing your wonderful story. Isang patunay lang po na meron talagang taong nakatakda para sa atin na makakasama natin sa panghabang buhay, lumipas man ang maraming panahon. God bless po sa inyong dalawa ni Tatay Ronaldo. Dalangin namin ang malakas na pangangatawan pa ninyong dalawa at syempre ang pagmamahalang walang hanggan. Thank you so much again for sharing your story with us. At sa mga gusto po mag-share ng kanila pong story, mag-email lang po kayo sa lmtkathyg@gmail.com or PM po sa 92.3 FM Radio Manila or my FB page DJ Kathy G. Ayan, naku, ang dami pong sumagot. Naku, paalala ko lang po doon sa mga sumasagot po ng ating pong title. Make sure nyo po meron po kayong comment. Ayan, or make sure nyo naman po na meron kayong GCash para mapadala po namin sa inyo kung kayo ang nanalo. Mabalis mapapadala ang inyong premyo. Ayan, ang sagot po, ang title ng ating story for today ay Tadhana. Ayan. Thank you so much, Ka-Vibes, for keeping me company. Hanggang bukas, araw po na Biyernes, magkarinigan po ulit tayo dito sa Love Me, Kathy G, of course. This has been Kathy G. And syempre, bago ako magpaalam, teka lang, hindi kita nakikita. Natatakpan yung ganda mo eh. Ayan. Syempre, makakasama nyo na po ang Banana Crew.
Siyempre, kasama ang Team Banana Crew. Yes, diba? makakasama nyo ang Chinita Chika Dara. Ay, ang taray. Ang bestie mo, ang bestie ko, ang bestie nyo lahat, Kim Chorva. Ayan. Siyempre, kasama natin ang beshi ng bayan, si DJ Jai Ho. Oo, abangan nyo. Siyempre, ang tambalang Jai Jai Kim Kim na susunod na para pasayahin ang inyong Merienda. merienda na talaga namang may forever Ay, sa true. pagmamala. No? Diba? Kinilig ka Oo. sa story, no? Oo. Alam mo, minsan may mga ganun talagang story, no? Mga unexpected na akala mo hindi kayo, 'di ba? Yung pala, Diba? 'di ba? You are destined to Correct. meet each other again. Exactly. Nako, kaya naman mapapasabi ka na lang, 'di ba, kapag ganyan nahanap mo, nawala, bumalik. Ayan. Ibig sabihin ng pagmamahal mo ay nandyan pa rin at Aww. sasabihin mo, nothing's gonna change my love for you. Aww. Abangan niyo po ang Banana Cruise. Susunod na. Dito lamang yan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes. Favorite. Favorite.